Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin siyang makakapili. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang gabi? Ngayon po ay unang Biyernes sa buwan ng Marso. Tayo din ay nasa unang Biyernes sa panahon ng Kwaresma. At alam natin kapag araw ng Biyernes, ito ay inilalaan natin upang tayo ay magbigay papuri, parangal at pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga kung titingnan po natin mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo na tuwing panahon ng Kwaresma ay panahon din na tayo ay dapat gumagawa ng sakripisyo. Hindi lamang pansariling sakripisyo, bagkus sakripisyo na tunay nating inaalay sa Diyos, tunay nating inaalay sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede niyo po bang tingnan ang inyong katabi? Mukha po ba yang mabuti? Parang natawa po kayo. Parang hindi siya mukhang mabuti. O pwede po ba nating sabihin, tingnan mo yung katabi mo, mukha ba yang masama? O parang mas natawa kayo, no? Nung tinanong na mas mukhang masama. Pero mga kapatid, kung titingnan natin ang ating mga pansariling kabuhay, tayong lahat ay may taglay na kabutihan. Wag nating kakalimutan iyan, na ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Dahil tayo ay kawangis ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero sa kabila ng ating pagiging mabuti, aminin natin, tayo ay nagkakamali. Tayo ay nagkakasala. Tayo ay nadadapa. Tayo ay may mga pagkakataon na nanghihina sa buhay pananampalataya. Mabuti ka, pero nagkakamali ka. Mabuti ka, pero nagkakasala ka. Mabuti ka, pero may kahinaan ka. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil meron pong mga tao, mga kapatid, na ang tingin nila sa kanilang sarili, mabuti. Mabuti lang. Hindi sila nagkakamali. Hindi sila nagkukulang. Wala silang kahinaan. Sa madaling salita, perpekto. Meron po bang taong ganon? Yung hindi ka nagkakamali? Yung ikaw lang ang magaling?
Yung ikaw lang ang mabuti? Meron po ba? Huwag niyong ituro ang asawa ninyo. Huwag niyong ituro kung sino-sino. Dahil lahat po tayo may pagkakamali. Lahat po tayo may kakulangan. Lahat po tayo may kahinaan. Sa atin pong ebanghelyo, napakinggan po natin na merong mga alagad na nagsabi sa alagad ng Panginoon, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Kulang na lang sabihin nila sa mga alagad ng Panginoon, mabuti kami kasi nag-aayuno kami. Mabuti kami kasi tumutupad kami sa pangako namin sa pag-aayuno. Yung alagad mo masama dahil hindi sila nag-aayuno. Sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin ang mga taong nag-aayuno. Pero sa dulo ng kanilang pag-aayuno, ano ang naapektuhan? Sila mismo ay nag-aaway-away. Sila mismo ay hindi nagkakaintindihan. At ano po ang panawagan nito sa atin mga kapatid? Yung mga bagay na ginagawa natin ngayong panahon ng Kwaresma, yung mga sakripisyong ginagawa natin ngayong panahon ng Kwaresma, ay mga bagay na dapat magpapabuti sa atin. At kung ito'y magpapabuti sa atin, nangangahulugan na hindi dapat natin ikumpara ang kabutihan natin sa kabutihan ng iba. Dahil kailanman ang kabanalan ay hindi na ikukumpara sa iba. Ang kabanalan ay ang ating ugnayan bilang tao sa sarili natin at sa Diyos. Kaya kung lahat ng bagay ng iyong ginagawa ngayong panahon ng Kwaresma, huwag mo yang ikumpara sa iba. Huwag mong tingnan ng sarili mo na ikaw ay mas mabait, ikaw ay mas mabuti dahil ginagawa mo ang lahat ng mga bagay na ito. Bagkus gawin mo ang lahat ng mga bagay na ito upang ikaw ay mas maging mabuting Kristiyano at tao. Kung ikaw ay magdadasal ng mas mahabang oras, ginagawa mo yan kasi gusto mong maging banal. Kaya ikaw ay nag-aayuno, ginagawa mo yan dahil gusto mong magsakripisyo para sa Diyos. Kung ikaw ay tumutulong, ginagawa mo ang mga bagay na yan upang ikaw ay mas lalong maging matulungin at maging mabuting tao. Kasi aminin natin, may mga tao nga, dasal ng dasal, tsismosa pa din. Wala po akong pinapatamaan, ha? Meron niyang mga tao, tulong nga ng tulong. Ang laki nga ng ibinibigay sa mga taong nangangailangan. Pero binibilang naman, kinukwenta naman. Ang iba nga, nag-aayuno. Pero ano yung pag-iisip nila sa kanilang pag-aayuno? Papayat ako. Mga kapatid, hindi ho totoo yun, ha? Sa pag-aayuno, hindi ka papayat. Tingnan po ninyo ako. Hindi ho ako pumayat. Pero gagawin ng lahat ng mga sakripisyong ito, gagawin ang lahat ng mga bagay na ito, dahil ito'y magdadala sa atin sa kabutihan. At ang kabutihan, hindi yan ikinukumpara sa iba. Dahil alam mo sa sarili mo, may kakulangan ka din, may kahinaan ka din, may pagkakasala ka din. At kung alam mo sa sarili mong ikaw mismo ay may kahinaan, magsumikap ka na ikaw ay mas lalong maging mabuti. Huwag mong pansinin ang kabutihan ng iba. Ngayong panahon ng Kwaresma, ang pansinin mo kung paano ka magiging mas mabuti. Ulitin ko, ha? Ngayong panahon ng Kwaresma, huwag mong pansinin
ang kabutihan ng iba, ang kapangitan ng iba, ang kasalanan ng iba. Ang mas pansinin mo kung paano ka magiging mas mabuti. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, unang Biyernes ng panahon ng Kwaresma, unang Biyernes para sa buwan ng Marso, ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na sa kanyang tulong at gabay, tayo ay mas maging mabuting tao. Amen.